Magandang hapon po sa bawat isa and welcome back po sa ating gawain na TGIF. Ayan, so bago po tayo magsimula, ipapakilala ko po muna o ipapakilala po muna namin ang aming mga sarili sa inyo. So ako po si Ate Adi. My name is Ram. Ako po si Mark. Ako po si Prince. And again po, welcome po sa TGIF. Ayan, magandang hapon po muli. And bago po natin simulan ng gawain, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Sige po, sama-sama po tayong yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong kalakasan na pinagkaloob niyo po sa amin. Especially, Panginoon, na muling magkatipon-tipon upang pag-usapan yung mga bagay, Panginoon, na nais na pong malawan ng bawat kabataan, Lord God. At tunay nga po that yung mga lalabas sa aming mga bibig ay tunay nga, Panginoon, ay magmula sa inyo at basbasan nyo ito, Panginoon, ng iyong banal na spirito. Nang sa ganon, Panginoon, maging pagpapala ito sa mga taong makikinig ng Lord God. At tunay nga po na ipinagkakatiwala namin ng gawain na ito. Ikaw ang pumagitna, ikaw rin po ang sumama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before. What a wonder to live like, really live like, overcoming anything. What a reason to live up, really live up, every day, my everything. From the rising of the sun to the setting of the same, every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every day with you, Lord, is sweeter than a day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore, 'cause every day with you is sweeter, sweeter than a day before.
every day to you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Every day sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every morning I will worship. Every evening I'll adore. 'Cause every day that you are sweeter, sweeter than the day before. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face.
holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, that your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Battle for heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. And no longer I, but Christ living in me. Serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me. Searching you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. No longer servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. And muli, nagbabalik po tayo dito sa ating segment na Spill the Tea, na kung saan tayo ay magtatawanan, magtatanungan, at magtatalakayan ng mga latest teas and issues ng kabataan sa panahon ngayon. At sa pag-uusapan natin ngayon, we are going to talk about
red flags you're drifting in your relationship with Christ. Ayan. So, sa mga ate at kuya na kasama ko rito, ano ba sa inyo ang ibig sabihin ng red flag? Bakit Si ako Ate Adi. tinuturo nyo? Alam na ni Ate Adi daw Sa yan. bagay, napapalibutan ako ng mga yun. Ay, charis lang. Uy, grabe ka naman. Red. De, joke lang po. Siguro, joke lang. Masyadong Naka-green nga defensive yung kami. mga kasama ko dito. Hindi, sa'yo. Sorry. O nga, mga naka-green pala tayo. Anyway, so siguro sa akin, yung red flag, isa siyang negative attitude. Or generally speaking, yun yung parang pinaka-general term ng attitude natin na hindi, hindi siya katanggap-tanggap. Okay, Tama. okay, pwede. Tanggap-tanggap. Negative nga, kaya nga Okay. negative eh. So yun yung akin. Sa akin naman, ang red flags is parang warning. Yan, di ba, pag sa mga sign ng mga warning, kulay red. So, parang yun yung mga sign na, kunyari dito sa part na ito, lalo sa road, may, kumbaga may landslide, prone sa landslide. Diba? So, parang sa tao din, kunyari, ikaw, yung isang tao, pangit ugali, nakitaan mo na ng, sabihin natin, red flag. Ayan, di ba? So, bakit mo siya kakaibiganin? So, parang, ganon yung ibig sabihin ng red flag. So, meron pa ba? Baka meron kayong maidagdag. Wala na eh. Wala Hindi, na. syempre yun nga sabi mo nga kanina, di ba? Warning na siya. And siguro na lang to, parang, may mga tao, di ba, na parang isa sa mga nagiging trend ngayon, parang, Okay. parang kahit red flag si ganito, kahit red flag yung gantong ganyan, parang tinetake pa rin nila as, parang risk to take, gano'n. Pero, ayun nga, di ba, sabi nga namin kanina, yung mga red flags, dapat nating iwasan, hindi dapat i-take ng risk. Okay. So, ayan. So, nakita natin, ayan, sa mga nanonood, no, baka bago sa inyo yung salitang red flag. So, at least, di ba, makaka-relate na tayo dito sa ating pag-uusapan. Pero, specific yung ating pag-uusapan, no? Red flags na tayo ay napapalayo doon sa relationship natin sa Christ. So, kayo ba, naranasan nyo ba na mapagod? Like for example, sa ministry, parang yun. Or sa pag-attend ng church. Yan. Yes or no lang. Kayo ba? Naranasan nyo na yun? Oh, Ikaw? yes. Yes, ako. Kaya si Prince, si Ate Adi, si Ramden. Wala mic si Ramden. Pero anyways, ayan, I think lahat makaka-relate, no? Or minsan napagdaanan yung mapagod tayo. No? Tired of being, alam mo yun, being good, no? Sa ibang tao. Kasi 'di ba, pag mabait ka, minsan, sabihin natin minsan na kumbaga naaabuso ka or yung nate-take advantage siya, parang ganun. Diba? So, tayo kasi mga Kristiyano, dapat yung mga qualities na meron si Christ, 'di ba? Dapat nakikita rin talaga siya sa atin. Eh kung minsan nagko-contradict yung gusto ng mundo doon sa kay Christ, no? So dapat maging maingat tayo doon. So, dapat nandun tayo sa side ni Christ. Ayan. So anyways, totoo 'yon, no? Normal naman na napapagod talaga ang isang tao. Pero kahit na ganun, ang sabi sa Bible, no, dapat hindi tayo mapagod na gumawa ng mabuti. Yan, makikita natin yan sa Galatians 6:9. Pero ito, papaano ba natin maiiwasan or ano ba yung mga red flags na mamaya tatanungin ko sila. Ano ba yung mga red flags na tayo ay napapalayo na doon sa relationship natin sa ating Panginoon? Yan. So, una, sige, sa mga kasama ko, meron ba kayong gustong i-share? No? Red flag. Na lang. Unang red flag. Siguro ako naisip ko, hindi na tayo regularly nakapagbasa ng Bible. Oh, no. Mahirap So, yun. mahirap yan. Kasi kung susumahin natin yung Bible, yung reference natin kay God, 'di ba? Mm.
sa Bible natin makikita kung ano yung ginawa ni God, kung ano nga ba yung ginawa niya simula creation hanggang sa pagbabalik niya. So, yung Bible, sobrang laking bagay sa atin nun para mag-grow tayo, di ba? Kung meron kayong di ba, yung 5 means of growth, di ba? Meron yun sa di ba, sa Yung sa card. assurance card, parang ganon. Na kasama sa paglago ng isang Kristiyano ay pagbabasa ng Biblia. And parang naalala ko yung word na inerrancy. Inerrancy. Yung meaning nun, lack of error. So Okay. sabi sa Google, sabi sa Google yung inerrancy o yung Bible, considered siya as inerrancy kasi lack of error siya. Kumbaga, isa siya sa mga perfect book na nagawa or na-publish siya sa mundo, 'di ba? Sobrang Yes. and kung good yung book na 'yon, ibig sabihin marami tayong knowledge na Yes. patatagpuan or mapupulot doon. Saka isipin mo, no, yung Bible, wala nang na-create na book na kagaya nung Bible, no? Oo. Wala nang nagawa na So, it means na itong Bible is punong-puno siya ng katotohanan, no, about God. And kung mapapansin mo, matagal nang nasulat iyon, pero up until now, nagagamit pa rin siya at nagwo-work pa rin siya dun sa buhay, no, ng mga Kristiyano. So, thank you. Totoo yun, no? Magandang reminder din, higit sa lahat sa akin and syempre sa atin, no, na regularly, kung nahinto tayo magbasa ng Bible, baka need na natin ulit itry na gawin yung bagay na iyon. So, second one na red flag is that we are not praying. No? Pagkagising ng umaga, ano ba yung mga bagay na ginagawa natin? No? Nauuna ba yung pagpe-pray? Pagpapasalamat man lang sa Lord na ginising niya tayo at nakita natin yung panibagong araw. 'Di ba? Sabi nga, 'di ba? Ano 'yun? Ano sabi yung every gising is a blessing. Every gising is a blessing. 'Di ba? Yung kanta na 'yun, yung yung thought na 'yon, yun yung kanta na na parang parang katono nung kanta. So anyways, 'di ba? Ang unang kailangan natin is that magkaroon tayo ng personal na relationship sa Lord. And isa na doon is yung magkaroon tayo ng prayer life. Ayan. So mahalaga 'yun kasi 'yun yung tanging communication natin sa ating Panginoon, and alam ko na nababanggit na ito maraming beses na, pero ang hirap nitong gawin kasi maaari may mga dinadala tayong problema sa sarili, no? Hindi tayo makalapit sa Lord kasi feel natin hindi tayo deserve, no? Which is, I think, pride din 'yon, yung bagay na 'yon. So, dapat kung kayo ay nawawalan na ng prayer life, again, humingi tayo ng tawad sa Lord and magsimula muli tayo. Bibigyan naman tayo ng chance ng Lord. So, isa pa kaya? Ano pa kayang sa tingin ninyo? Meron ako. Ano yan, kuya? Siguro, yung namimiss na natin yung pag-attend ng church. Uy, sabi. Diba? So, Magaling. paano namimiss? So, hindi, Namimiss mo ba yung atsura ng church? Mga ganun? hindi, Iba yung bale, definition nun eh. kunyari, naghahanap ka na ng excuse para hindi pumunta ng church. Tama. Or, kasi hindi naman lahat ng nasa church is talaga nag-church. May mga ilan na nag-church na lang dahil nakasanayan or kailangan. So, pasok pa rin yun. Diba? Na kaya ka nag-church dahil Parang may responsibility ka. parang hindi naman parang nakasanayan na nga lang ng katawan mo or dahil sinama ka, ganyan. Yun. Ano yun? Counted siya dito sa red flag na to. Kumbaga, hindi na siya yung yung choice mo na pumunta sa church Hindi ka na para excited. mag-worship Parang kay ganun. Lord. Wala Basta na nagawa mo na lang, kaya ka na lang pumunta sa church kasi nga
ayun, para lang makapunta ka, kunyari may nag-check sa'yo Parang part para na ng masabi routine mo, no? part na rin ng routine mo. So, hindi na rin siya okay. Kaparehas na siya nung hindi ka na rin pumunta sa church. So, ganun na siya. So, ayun, magandang reminder yun kasi baka kala natin porket umattend tayo ng church, di ba? Parang wala tayong red flag, di ba? I mean, yung red flag na napapalayo tayo kay Jesus. Pero, yun nga, maganda siyang reminder na kahit papaano is dapat pag pupunta tayo in church, yun, evaluate natin yung heart natin. Talaga bang pumunta tayo ng church for Christ or dahil kailangan na lang pumunta or sinama ka or nakasanayan. Yan. So, na rin, red flag na siya kung ganun na yung reason natin sa pag-attend natin ng church. So, basahin ko lang yung Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. And let us consider one another in order to steer love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. So, ayun lang sa akin. Isang example ng red flag. Si Ate, may gusto mong idagdag? Siguro habang pinapakinggan yung mga sinasabi nyo, I think, para siyang symptoms, parang ganun. Tama ako, di ba? Para siyang symptoms na nag-i-start ka ng mag-drift away, tama? Tama. Kasi Pwede. Kasi, for example, baka kasi ma-misinterpret nung iba, paano pag new believer ka pa lang and you trying to miss out something, di ba? So, parang lang din siya, hindi naman porket kumbaga parang pwede kasi yung may tawag dito, mailagay sa mindset ng isang new believer. Na when you start, tas namimiss mo yung mga ganyan, baka sabihin, ay, nagdi-drift away na agad ako kay God. Hindi naman siya ganon. Kumbaga parang, mas maganda natin siya ilagay na, paano ba? Na parang, training ground. Sabihin natin, kapag ka nakasanayan magawa yung mga tapos hindi mo na or siya talagang regularly. consistent, wala siya sa church. Yun. Yun lang naman yung gusto sabihin. Baka kasi ma-misinterpret ng ibang Tama nakikinig sa atin, no? Tama naman. Na baka ma-over, nila, ay, baka ma-diagnose na yung sarili nila na. Di ba gano'n naman tama ako, Kuya Prince, sa psychology? Pwede. May mga diba? signs and symptoms. Yeah. So, yun lang naman. So, Sige po, Dok. may reseta po ba dyan? Hindi. Anyway, baka mamaya, di ba may messages tayo? Ano ba yung pwedeng maging tulong? Di ba? So, anyway, siguro sa akin, isa pa sa pandagdag ko dito is yung hindi mo na namimiss yung nasa loob ng church or missing His people. What do I mean by that? Yung mga taong nasa loob, tinitignan mo na sila parang mga hypocrite na tao. Medyo mabigat, di ba? Kumbaga parang, imbis na tignan mo sila as someone na pwede mong pagkunan ng lakas, nakikita mo na sila na parang kalaban mo somehow. Na parang kapag may sinabi ka kaganto, ay, i-judge ako niyan eh. Kasi, kumbaga, syempre, aminin natin na pag tayo ay Christian, alam na natin kung ano yung tama tsaka mali. Diba? So, may tendency sa'yo na kapag, kunyari, nakagawa ako ng kasalanan, and naman yun parang inevitable yung pagkakaroon ng sin kasi nga, nature yun ng tao. Pero kasi may mga tao kasi na parang feeling nila na kapag sinabi ko to, baka husgahan ako. So, ikaw, imbes na manghingi ka ng comfort dun sa mga taong nakapaligid sa'yo, i-hold back mo yung sarili mo and you're starting to think na, husgahan ako niyan eh, wag na lang sa kanila. 'Di ba? Parang mas gusto ko pang mag-open up sa mga unbelievers kasi parang ay maiintindihan nila ako. To the point na may isip mo na maiintindihan ka nila kasi at some point hindi pa nila nami-meet, hindi naman totally na-meet si kumbaga parang wala pa sila dun sa edge na parang natanggap na talaga nila si Christ, 'di ba? So pare ko maghahanap ka ng kakampi mo na mas makakaintindi sa iyo. Na without you thinking na yung minsan, yung correction na ibinibigay sa'yo ng mga taong nasa loob mo, hindi siya judgment, kumbaga, correction siya. Diba? So, isa yun sa tingin ko na yun yung ibig sabihin ng hindi mo na namimiss yung mga tao sa loob. So, yun yung akin. Baka may gusto ko idagdag doon. Parang wala nang fellowship. Isa rin yun sa... Hindi ka na excited na makita yung mga ka-churchmate mo. Yeah. Kasi Siguro rin yun, pre, parang feeling mo parang against na siya doon sa
sa gusto mong gawin, gano'n, di ba? Pwedeng gano'n eh. Kunyari, May ganun kasi, pag alam mong ikaw sa sarili mo, nagkakasala ka, gusto tapos mo ilalagay mo yung depensa, sarili mo doon sa mga tao na alam mo namang tapat sa Lord. Di ba? For somehow, ikaw, ilalayo mo na rin yung sarili mo. Tapos, yun na yung tingin mo rin sa kanila. Sila rin naman nagkasala. Tama. Kaya in that way, ang gagawin mo, lalayo ka na lang. Tapos, totally, mawala ka na rin sa church. Tama. So, parang ganun. Tama. So, okay, ayan. So, next, tingin natin na isa pa na red flag. Ano kaya? Si Ate Adi daw ulit. Siguro isa pa din sa red Lagari, flag na, grabe naman yung lagari. Hindi naman. Siguro isa pa sa red flag is yung isinurrender mo na sa Lord yung bagay na hindi mo na dapat ginagawin pero sinisimulan mo na naman siya ulit gawin. O, kunyari na lang, sa mga kabataan. Relapse. Relapse eh. Siguro sabihin na lang natin, hindi siya mababaw, pero alam naman natin yung pagmumura is talagang napaka-offensive niya. Kahit sabihin mo bang gawa-gawa ng tao yon, napaka-offensive pa rin niya, lalo na sa pandinig ng ating Panginoon. So siguro isa yon sa pinagsabihin, or kaya sa ibang bagay, kunyari, naninigarilyo ka, di ba? Uy, hindi na kami ganun. Hindi. For example lang naman. Hindi nga ako nasanay yung ganun, no? For example na lang. Or sabihin natin, sige, yung pagsisimpleng vape na lang, ganun. Hindi, kumbaga parang kasing ano siya eh, aminin natin sa hindi, madaming taong magiging defensive na. Ano lang kasi yan eh, parang, paano ba? Alternative yan, di ba? Alternative. Yan. Hindi na siya alternative actually Ayan, ngayon. Mas mataas na nicotine na mga vape ngayon. Nagtataka ako sa mga kaibigan ko kasi tinanong ko. Sabi ko, parang ang lakas mag-vape. Sabi ko, okay na rin siguro yan kasi kesa nag-yosi ka, no? Sabi hindi, mas malala na sa yosi to. Alam ng kaibigan ko na mas malala na yung effect ng vape sa yosi. Kasi mas mataas na yung nicotine ng ilang juice ng vape. So, siya naman, aminado siya na mas masama na nga yung vape sa yosi. So, in the end, parang wala na rin, di ba? Kung sabihin natin alternative yung vape, hindi na rin siya alternative. So, yun yung parang kumbaga, di ba isinurrender mo na siya kay Lord? Kung kaya kagaya niyan, parang sabi nga ni Kuya Ram, gagawin mo na lang siyang alternative. Parang feeling mo naman kasi na, ay, okay lang to kasi ganito, ganyan, ganito yung sinasabi sa mga video sa TikTok. Pero hindi, yun kasi, yun ang most likely influencer natin sa social media, di ba? So, kapag hindi ka talaga nagsa-search or nagdi-deeper sa pagre-research ng mga bagay-bagay, madali ka masasway. So, going back, yun nga, yung mga bagay na isinurrender mo na kay Lord o yung mga bagay na hindi mo ginagawa, tas alam mong mali, ginagawa mo na. Pwede rin yun. Diba? So, ayun, isa din yun sa mga signs, I think. And siguro isa yun sa pinaka medyo nakakatakot na rin. Na, kumbaga parang magiging awareness na siya sa isang tao na nag-start ka na mag-drift away. Kasi tayo as a Christian, sabi ko nga kanina, alam na natin kung ano yung tama. Alam mo na rin yung mali. Kung mali, bakit mo pa ginagawa? That's the question. And you will start questioning yourself. Bakit nga ba? Doon mo na may evaluate, parang may mali na sa heart ko. So, doon natin marirealize and somehow, papasok na rin yung mga nasabi natin kanina. So, yun lang naman. Okay. Yeah. So, thank you, Ate Adi. So, totoo nga naman yun, no? Naku, yung bagay na yan, mahirap sa kabataan. No? Kasi, lalo kung nakakilala tayo sa Lord. May mga aspeto tayo sa buhay. No? May mga sari-sariling weaknesses. Sabihin natin ganun. And, we all know na habang nabubuhay tayo dito sa flesh, no, ay matetempt tayo. So, maganda na ma-remind tayo no, sa bagay na yun. So, thank you, Ate Ati. Next, baka may gusto pa? May naalala ka pa? Siguro, na siya, mas, kumbaga kanina yung sinasabi natin, di ba, signs and symptoms. Eto, pwedeng, na to, bunga na nung mga ginagawa natin. So, sabi dito ay yung fruit of the Holy Spirit natin ay medyo nagkukulang or sabihin na natin hindi na tayo namumunga
according dun sa fruit of the Holy Spirit. So, syempre, bago natin, i-tackle yun, syempre, kailangan mo natin i-define or sabihin yung mga fruit of the Holy Spirit. Sige So, nga, kuya. Ito yung mga fruit of the Holy Spirit. Love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, kung titignan mo yung fruit of the Holy Spirit, 'di ba? Sobrang beneficial niya sa isang tao. And etong mga bagay na 'to, sabi ko nga kanina, 'di ba, yung Bible and other stuff. Kunyari, prayer, worship. Yes. Yung topic natin ngayong tuwing Sunday, pagbibigay, 'di ba? Worshiping, yan. Giving, ano pa ba yung mga magiging way para mag-grow yung isang Kristiyano. So, so ito, ayun nga, ayun yung magiging ayun yung Parang magiging indicator. Ito yung magiging bunga nung pag-grow natin. Yeah. Kumbaga yung mga inaano natin, yung pag-grow natin, pagbabasa ng Bible, ito yung magiging bunga noon. So, kung sa tingin mo, syempre, di ko naman i-exclude yung mga early or mga bago pa lang na Kristiyano. Pero, kumbaga, sabi ko kanina, ito yung nagmamanifest na nag-grow ang isang Kristiyano sa fruit of the Holy Spirit. And, pag napapansin mo na, nagkakaroon na wala ng peace, pag kunyari, sa trabaho or sa school, parang sabi, mainitin ulo, Bilis magalit. Pabilis magalit sa classmate pag giningan ng one whole na yapad. Magagalit ka talaga doon kung araw-araw nang hihingi sa'yo. Buong section yun, no? Tapos buong section naubos lang. Bad trip talaga yun. Pero again, sign yun na pwedeng hindi na tayo namumunga in terms of fruit of the Holy Spirit. Or, joy, frustration, wala na tayong joy na napipil. Kunyari, sa pagpasok or sa trabaho, parang, routine ko na lang. Kaya, di ba sabi nga ni Ram kanina, parang pag-attend ng church, parang na lang. Nakasanayan. Nakasanayan na lang, routine na lang. Sige, kahit tinatamad ka or kahit kasi, routine ko na to parang kulang yung linggo ko pag di ako umattend. Parang ganun yung dating nun. And, ayun, iba pa, yung anger, bitterness, kumbaga itong mga to, papalitan na yung fruit of the Holy Spirit natin. Kumbaga, hindi na healthy. Kumbaga yung bunga natin, hindi kasing bulok na, pre. Ganun. O kaya hindi kasing fresh nung hindi parehas nung dati nating pagiging bunga, parang ganun. So, ayun sa akin. Okay, yan. Thank you, Kuya Prince. Ang ganda nito yung sa fruit of the Holy Spirit. No? Kasi parang, para sa akin yan yung indicator na, kunyari, nagkukulang ka na sa love or puro hate na lang yung nararamdaman mo, tapos hindi ka na rin nagiging masaya. For example, sa mga situations ng buhay natin, kasi alam naman natin, lahat tayo, may mga pinagdaraanan, no? So, ito, magandang paalala sa atin, if kayo din, no? Ano? Nagmamanifest daw sa katawan? Kumbaga nagmamanifest siya sa outcome mo. Kumbaga parang ikaw, di ba, as a Christian, tayo sinasabi, di ba? Parang, di ko alam kung na-experience na yun, pero kapag nag-grow kayo, alam ng mga tao nakapaligid sa inyo na iba yung glow na meron kayo. Pero once you are starting na, alam mo yun, na parang maloosen out tong mga fruit of the Holy Spirit, mapapansin din sa'yo yun ng tao. Kumbaga, kung dati lagi ka nakangiti, ngayon lagi ka na nakabusangot. Kumbaga, hindi. Hindi, ewan ko. Napansin ko lang yun na... Iba na yung bunga. Oo, kumbaga parang iba yung aura na lang. Sige, iba yung aura mo. Pwede naman. Iba yung magiging aura mo. Kasi syempre, kung may problema ka, minsan talagang busangot talaga yung iba eh. Pero totoo naman pag may problema ka. Pero I think, isa yun sa manifestation din. Yung naapektuhan yung mismong physical body mo, the aura itself. So, parang may ganyan akong dati.
Parang may ganyan ako dati. Pre, Yung nasa na napapabayaan yung na buong So isa. ngayon, enjoy pre, mo, pag pre. maglalakad ka sa Pre, ano, nasa na yung maglalakad ka dyan sa peace hallway, mo. kailangan nakangiti ka Oo. lang, pre. Kailangan nakangiti. Kaya may ano ka dito, Joy. Yeah. Nakasabit na. Tama. So anyways, ayan, sige, let's move na dun sa isa pa. Ito, last na, which is, ito, normal sa tao, no, parang nature na ng tao is yung maging selfish. Ayan. You are sick of being a doormat. You are tired of putting what everyone else wants ahead of what you want. So, parang, sa madaling salita, nagsasawa ka na laging iba na lang ang inuuna. Ganun. Alam natin, 'di ba? Nung nakilala natin ang Lord, ang isa sa mga act of pagmamahal din ng Lord is service. 'Di ba? So tayo bilang mga taga-sunod niya, dapat hindi tayo napapagod na mag-serve. Mag-serve ng mag-serve. So hindi naman tao yung sineserve natin, di ba? Higit sa lahat, gusto natin mabigyan ng papuri is si Lord, di ba? Yun naman yung ibig sabihin nun. No? Hindi tayo nagpi-please ng ibang tao, ang gusto lang natin ma-please is si God. Kaya kung titingin ka sa mga taong nasa paligid mo, kasi may mga ganun no? Ginawan mo ng mabuti, no? Tapos ibabalik sa'yo, parang Kabuti. Hindi ganon, parang hindi na-reciprocate, parang, tama ba yung term ko? Reciprocate Tama, yung pre, mabuting reciprocate. gawa ko sa kanila. So, papaano mo nga namang pagsisilbihan or parang papaano mo nga na ipapakita doon sa tao na mabait ka pa rin sa kanya. Yun yung isa sa mga mahirap, pero ang reward natin or ang napiplease naman natin doon is si God. So yun yung isa sa maganda. Hindi tayo nalulugi kasi baka meron dito sa atin. No, minsan tinatamad na mag-serve or what. Alam mo, meron dito Diba? nalulugi na. Hindi, baka lang naman. Or sa mga nanonood natin diyan, no, kapag nakakaramdam na tayo ng, kunyari, parang naiirita na or parang nagiging selfish na tayo, gusto na lang natin na manahimik, parang ganun. So, yun lang. Yung pagiging isang selfish ng isang tao. Dumating na tayo doon sa point. So, pero, eto, since napag-usapan natin is yung red flags, ayan. Ito naman, steps para reconnect tayo no sa ating Diyos. So, unahin ko na. Ano to, pre? Green flag na to. Parang na. Hindi naman Para makabalik. para makabalik okay, para Makabalik. matulong. Matanggal yung mga red flag mo. Yes. So, una sa lahat, tanggalin natin yung pride sa sarili at lumapit tayo sa Panginoon. And syempre, mag-confess tayo doon sa mga bagay. Mag-repent tayo doon sa pagiging selfishness natin. No? Yung pagiging busy natin, ayan, alam ko lahat ng tao darating sa point na magiging busy. Ayan. So, and anything pa na mga sin na nakomit natin, babalik tayo muli doon kay Lord at hingi tayo ng sorry. Alam naman natin ang Lord nagbibigay siya ng chance, no, sa atin. And yun lang. Pupunta muli tayo sa ating Lord at hihingi ng tawad. So, baka meron pa? Ikaw, Kuya, Ram. Ako, kunyari, ito, kay Lord, di ba yung sa'yo, kay Lord ka nagkasala. Ito Okay. naman, pag nagkasala tayo sa someone or sa isang tao, syempre, is dapat humingi rin tayo ng tawad. And pag hihingi tayo ng tawad, hindi yung tayo yung galit pa. Ikaw kasi. Kasi diba? nagawa to. Kasi, Sorry, Pag magsasorry ka, may kita sa'yo na humble Sincere. ka. Sincere ka. Hindi yung ikaw pa yung matapang, di ba? pre. Sorry No, ikaw sasabihin kasi. na lang May nung- ganun May ganun no? Sorry Ikaw kasi. Ikaw kasi. Hindi mo na, di ba? Pag bihira. gaslighter Nagsasorry. nga, sabi. Nagsasorry ka ba Pag talaga? magsasorry ka, dapat pakita mo na
Oo, parang that ma-feel nung tao na humble ka, na talagang may nagawa ka and gusto mong humingi talaga ng tawad dun sa mga nagawa mo. And wala nang sisi-sisi na Oo, ayun nga, mas- kasi ginanunto mo rin naman ako nakaraan, that mapatawad mo kasi pinatawad. Grabe, Di ba? Walang ganun. Obligasyon na. Oo, kasi pangit yun, di ba? Pinatawad kita. Wala nang ganun. Kasi isipin na lang natin, tayo lumalapit kay Lord, humihingi tayo ng tawad. Eh kung ganunin tayo ni Lord, di ba? Yung balikan niya tayo. Sino ka ba? No? Oo. Di ba? Magulat ka talaga. So, dun. Ilang beses mo na yan. Oo. Di ka na natuto. Hindi ka na natututo, ha? Tingnan mo yung guardian angel mo dyan, nakaano na, oh. Paalala ng paalala. I mean, Holy Spirit, di ba? Ako ganun na, oh. Pang ilan na neto, sir. So, yun, humingi tayo ng tawad sa kaibigan natin or kung sa sino man, huwag na tayo mag-reasoning pa. Humingi na lang tayo ng tawad. Tama, So, tama, yun tama. lang. Okay, next one. Si Ate Adi. Sige. Ayan, kanina itong banggit, siguro pagsamahin ko na itong dalawang to. Kasi nabanggit naman siya kanina. Okay, okay. So, kanina, kung yung isa sa mga signs kung bakit, ayun, yung nag-start na mag-drift ka is yung hindi ka na nakakapagbasa at nakakapag-pray regularly. Ngayon, of course, gagawin naman natin yung kabaliktaran kasi alam naman natin that Yes. prayer and reading the Bible is one of our communication to our God, 'di ba? Hindi siya yung, ayun nga, kasi sabi nga din ni Kuya Ram, babalikan natin yung sinabi niya, hindi siya obligasyon. Kundi yun yung way of communication natin with the Lord. And Yes. of course, if you are sincere dun sa pagbabago talaga at sa muling pag-restore ng relationship natin sa ating Panginoon, syempre, gagawin natin yung pinakauna at pinaka-basic. Basic man siya pakinggan. And alam naman natin na kahit gano'n man ka-basic, isa yun talaga sa pinakamahirap. Agree. Diba? Na, alam mo naman, pag sinabing, ay, ang daling mag-pray, pag ikaw pinag-pray, ano na lang po, di ba? Nagtuturo pa tayo, di ba? Totoo yan. Di ba? May mga testigo ako dito. Pero anyway, ayun nga, simulan ulit natin mag-pray. Let's restore our relationship with the Lord. Begin with prayer. And plan to have reading. Lalo na pagdating sa Biblia. Kasi, malay mo, doon, mas masasabi natin na, mas marirealize natin, buti na lang, Lord, nirestore ko yung relationship ko sa'yo. Yes. Diba? Kasi parang ang sarap lang sa feeling, kung tayo nga ayaw natin ng may taong kagalit, of course, mas ayaw naman natin na si Lord, kumbaga parang nagtatampo sa atin, di ba? Parang mas mahirap naman siguro yun kapag ang Lord na yung nagtampo sa'yo. So, ayun, siguro, from restoration itself, simulan natin din sa panalangit at sa muling pagbabasa ng Biblia. And kung nahihirapan ka, pwede ka naman siguro maghanap ng taong alam mong makakatulong talaga sa'yo. 'Di ba? Ang tawag doon, accountability partner. Yan. Especially, pagkahanap naman tayo oo. ng accountability partner, syempre yung Alam na same alam ni Ram natin same gender. Kasi sila yung mas makakaintindi sa'yo. Baka kasi iba pa yung mapuntahan ng bagay na yon, 'di ba? Ibang accountability. Baka ibang accountability. I mean, ano lang, kumbaga Ibang parang... diligaw. Oh, Muslim. Hindi. Kumbaga parang ano lang din, for your safety din naman talaga. So, ayun yung akin. Okay. Si Kuya Prince. Siguro sabi nga kanina, 'di ba? Signs na nagdi-drift tayo ay papalayo tayo sa church or sa pag-aattend ng church or kung yung heart natin sa pag-church or pag-attend ng church ay hindi na same nung before natin. So, syempre, ang remedy dun bumalik tayo sa church ng buong puso, 'di ba? Ay, Kung- parang kwento mo yan, pre. Pray tama. No? Saktong-sakto sa'yo, Sama man. kay Prince. So, ayun. Bilang to, ayun. So, ayun nga, di ba? Parang ako, based sa experience ko, tama parang ako, nung time na yun, parang feeling ko di na ako ma-accept, ganun. Oh. Parang ganun. Pero alam ko, accepted ako sa church. Pero alam ko, feeling ko nun, di ko, Parang napag-iwanan ka na. Ay, hindi naman. parang ganun, pwede. O, diba? Binigyan ko siya Pwede ng yun. Pwede sarili yun. niyang Pero parang nararamdaman. ang feeling ko nun, Nag-decision feeling ako. ko lang, di na ako, parang di na ako worthy. Yun, siguro yung tamang word. Pero, again, di ba parang, kung yung parable ng prodigal son or lost son, di ba? Parang di ba? Parang kinuha niya yung mga ari-arian niya, Ay, kung yung ano yung happy. feeling niya na kanya, tapos umalis siya. Pero later on,
nakita naman natin na naghirap siya at hindi niya na-manage na maayos yung mga resources niya and bumalik pa rin siya doon sa tatay niya. Pero, ano ba siya? Sinigawan ba siya ng tatay niya? Di ba? Hindi naman. Kumbaga, parang yung nakita pa lang siya, niyakap na agad siya ng tatay niya. And, Pahanda pa, Oo, pre, tama, di ba? Kaya na nagselos yung isa. Di ba? Yung kwento nun, nagselos yung isang kapatid niya. Tama. Pero kung makikita mo doon, di ba, parang yung church, lagi siyang welcome doon sa mga, di ba, sabi nga, yung church ay para sa mga, mga sinners. So, kung feeling natin na sinner tayo, or feeling natin di tayo capable na bumalik sa church, ayun yung mas urge na dapat, may urge tayo na dapat bumalik tayo sa pag-church natin. So, ayan. Kaya sa mga nawala sa church, no, baka tingin nyo ay hindi na kayo hinahanap, no, balik na kayo. Yan. Ito na yung sign na namimiss na kayo ng mga churchmate. So, okay. I think, ito nabanggit na rin ni Adi kanina, syempre, magkaroon tayo ng accountability partner. And lastly, ayan, so accept His mercy and grace. Sobrang ganda kasi nung grace ng Lord, nung mercy ng Lord. At pag nalaman mo kasi sa sarili mo, hindi ka talaga worthy sa mga bagay na yun, talagang i-reject mo yung yung pag-ibig ng Lord sa inyo. So, one thing, para makabalik tayo doon sa relationship natin sa Panginoon is, again, accept natin yung ginawa niya para sa atin, di ba? Namatay siya sa krus para sa kasalanan natin, no? At nabuhay siya muli para, alam mo yun, mag-prepare ng place doon sa heaven for us na makasama natin siya pagdating ng araw na tayo ay pumunta na rin sa langit. Diba? So, napakagandang story. So, I think, lahat tayo na-remind doon sa mga bagay na napag-usapan natin. And sa mga nanonood, kung kayo ay nakaka-relate, you can share your thoughts, you can share sa amin yung inyong mga dinidil, no, sa pagkakataon na ito. So, again, we are praying na lahat tayo ay lumago, no, sa ating Panginoon. And syempre, balik lang tayo doon sa mga bagay na katulad ng pagpe-pray, pagbabasa ng Bible. And syempre, yung constant or yung consistent na pag-attend na rin sa church. Ayan. Doon sa mga bagay na yun, fellowship, lahat tayo ay lalago. So, sabi nga, di ba, no man is an island. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa amin at pakikinig. And again, see you po next week sa panibago natin topic. Yun lamang po. God bless everyone. Ayan. So, ayun, tapos na po ang ating gawain and sana ay na-remind tayo dun sa mga red flags na dapat nating iwasan or kung napipil natin, dapat nating bigyan ng action agad. Tama. Action agad. Ganun. parang pang-election yun. So, ayun, syempre bago natin tapusin itong gawain ay manalangin po muna tayo. Let us pray. Salamat po Lord sa araw na to Lord. Salamat po Lord sa mga new knowledge and wisdom na binigay nyo sa amin po, Lord, na nagsasalita dito, Lord. And pati rin po doon sa online, Lord, na nakikinig, Lord. At nawa po, Lord, itong mga bagay na to, Lord, ay hindi lang maging reminder sa kanila, Lord. Nawa po, Lord, ay maging aware sila doon sa mga nangyayari sa kanila, Lord. At mabigyan po nila ng action agad itong mga bagay-bagay na to, Lord. Tayo po, gabayan niyo po kami sa lahat-lahat po. This is our prayer, Lord. This name we pray. Amen. Yan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming TGIF. Nga po pala yung mga nag-send para sa ating game na search.logo, para po malaman ninyo na kayo ang nanalo. Di ba mag-send po kayo sa MMIM Ed sa page ng inyong screenshot. Magre-reply po sa inyo ang ating page kung kayo po ang isa sa
winners. Yan. So, maraming salamat po sa pag-join. And again, shoutout sa ating mga viewers dyan, online, Facebook or YouTube. God bless you po. Muli, see you next Friday. Bye-bye. Bye-bye.